Maraming salamat sa suporta. Follow nyo siya, subscribe. Always keep it fun, Rising. May nakapanood na ba dito ng vlog ko? Ned! Akala ko dalawa lang, di-delete ko na sa aking page. So, netizen, yan mga netizen. Hello po, may dala akong stickers, picture taking tayo later. So, di ko alam kung paano ko paghahandaan, pero isipin nyo na lang, nakikichismis kayo sa buhay na kung paano tayo napunta dito. Kasi ako na kagaya sa karamihan ng mga Pilipino sa atin na laki sa hirap, may butas yung bubong namin, wala kaming kuryente, naranasan kong magkasera, naranasan kong magposo, na nag-iigib sa poso, di ba? Wala palang plano yung nanay ko na pag-aralin ako. So narinig ko naman kanina, di ba? Isa po akong lisensyadong guro. Bago ako naging vlogger, reveal yan ha? Di nila alam kasi alam nila vlogger lang ako eh. Yung trabaho ay private school teacher. Sa mga hindi pa nakakaalam, hindi po ganun kalaki yung sweldo namin. Mas malaki pa ang sinusweldo ng crew sa mga fast food chain compared sa sweldo namin sa private school teacher. Doon na nga ako nakabili ng una kong motorsiklo na second hand na Kawasaki Aura Nexus. Na parang ija-junk shop na. Naalala ko noon, sabi ng estudyante ko, ano ba yan, sir? Yung motor nyo, maganda pa motor ng estudyante nyo sa iba natin yan eh. Inalagaan natin yan. Yan yung body natin sa everyday na commute natin. So ako din noon, proud na proud ako. Magtuturo na ba talaga ako buong buhay ko? Tinitignan ko yung sarili ko na, ito na ba talaga yung buhay na atahakin ko? Kasi mataas yung pangarap ko para sa nanay. Kaya ang ginawa ko ay nag-apply ako ng call center. Nung nag-apply ako ng call center, medyo lumaki-laki yung kita ko compared nung nagtuturo ako. Kasi nung mga panahon na yun, kukunti pa talaga yung vlogger at YouTube pa lang yung platform. Sabi ko, ang ganda ng motor na to, bakit wala nagre-review? Sinubukan ko mag-review ng motorsiklo kahit wala naman ako alam sa pagre-review at di naman ako expert talaga sa manood kasi okay lang ba namin sa'yo, sino ka ba? Bakit ka ba nag-upload ng mga ganyan? Wala talaga nanonood. Pero, nung sinubukan ko na paglingkod sa tao, kasi sabi ko, may bibili na itong motor na to eh. Kagaya ko, gusto rin itong motor na to. Secured na tayo, magturo ka lang sa public school, secured na tayo hanggang pagtanda mo. May monthly ka matatanggap na sweldo na maayos kumpara sa pagko-content na yan. Ano ba yung paggagawa ng video na yan? Ano bang kakahantungan mo dyan? Kaya ako mismo nagdududa na rin sa sarili ko. Pero, malinaw yung binigay na vision sa akin ni Lord eh, na ito yung tatahakin ko na landas eh. Ito yung gusto ko. At hindi alam ng nanay ko, siya yung motivation ko. Kasi gusto kong mangyari na dumating yung araw na maibigay ko sa kanya lahat ng gusto niya. Biruin nyo, no, nagtatrabaho na ako. Simpleng cabinet lang na request ng nanay ko, hindi ko mabili. Bakit? Wala eh. Wala talagang huhugutin eh. Pagka binuksan mo yung wallet ko, pwede mong hipan, may lamang gagamba. Walang laman. Ganun kahirap, ang hirap talaga. Kakaririn ko muna to. Nag-aaral ako dito sa Manpower, Santa Rosa. Sabi ko kukuha lang ako ng NC2 kasi isa yun sa mga requirements para makapag-public school. Parang iniisip ko, hindi ka naman mababawasan. Hindi naman niya kagaya ng tubig na kapag nag-igib ako sa inyo, mauubusan kayo ng tubig. Internet naman yan eh. Unlimited naman yan eh. Bakit pinagdamot pa sa akin? Tataka talaga ako eh. Pero yung mga mahihirap na bagay na yun, yung pala yung magbubukas kung bakit magkakaroon ka ng mindset na mas malpalit niya ako dun sa boss niya. Ang sakit nun! Nagpalit ako dun sa boss. Bakit? Well, hindi ko naman siya masisisi kasi yun yung kaya magbigay ng gusto niya. That time niya, wala ka tayong pera eh. Diba? Ano i-expect
mo, ayun yung kailangan niya eh, bilang isang babae. Sa pagtitinda ng damit, meron din akong sariling istorya na sinulat para sa akin. At ayun yung inaabangan ko. At ayun yung ikukwento, at yun yung kinukwento ko sa inyo ngayon. Para akong tumapak sa Kumunoy. Alam niyo yung Kumunoy? Pag tumapak ka sa Kumunoy, habang lalo mo sinusubukan na umalis doon sa sitwasyon na yun, lalo kang lumulubog. Bakit ganun? Pinapastyon ko na lahat. Nagsisimba naman ako, matino naman ako tao, hindi naman ako kriminal, nakapagtapos ako ng pag-aaral. Bakit ganun yung nangyayari sa buhay din? Kung mga panahon na hindi ko na lang gagawin ko, yun yung isa sa mga naging parang mantra ko sa buhay. Kapag hindi mo na lang gagawin mo, lugbok na lugbok ka na sa problema, just do the next right thing. Sa Tagalog, gawin mo yung alam mong tama. Yung mga kaibigan ko na yun, lagi ako tumatambay, nilibre nila ako isang beses ng milk tea. Tapos na-touch ako kasi nung mga panahon na yun, wala akong pera eh. Sa pagkakatanda ko, parang 20 pesos lang ang laman ng wallet. Yun yung pakaramdam ko sa sarili ko. Pagka pala wala kang pera, wala kang silbi, wala kang basura ka lang sa paningin ng ibang tao. Ganun yung pakaramdam ko, sobrang sakit. At parang yun yung pinakamasakit na naramdaman ko. Kaya hindi ko napigilan na humagulgol ng luha pag uwi ko ng bahay. It's right thing. Alas 2 ng gabi, natapos akong umiyak, natulog ako, gumising ako ng alas 7 ng umaga, kinuha ko yung nag-iisang camera ko, at merong isang tao na nagregalo sa akin ng GoPro, yung camera ko. Wala na kasi ako kaya na mag-edit that time eh. Yung laptop ko, nilanggam. Nasa Kumunoy nga eh, kahit anong gawin mo, di ba? Lumulubog ka, yung laptop ko, nilanggam. Yung cellphone ko, nalaglag habang nagre-review ako ng motor, nasagasaan ko pa, so may hati sa gitna. Iniisip ko, dapat may motor ako eh. Kaya ang mga binablog ko ng mga panahon na yon, kung meron dito subscriber ka talaga, yung motor na Rusi. Kasi yun yung mura eh. Iniisip ko kapag napatak yung motor ko, kailangan may motor pa rin ako maipapalit doon para makagalaw pa rin ako. Kasi pag wala kang motor, lalo kang may stock, lalo kang hindi makakagalaw. Boyfriend niya that time. Sabi ko sa sarili ko, pag ako nagkasasakyan, lalagpasan ko pa yan. Yung Toyota Vios na yan. Ngayon, bumili ako ng sasakyan at totoo nga, lalagpasan ko pa nga yung Toyota Vios na yun. Yun. Sabi ko, pagdating ko ng ganung edad, makukuha ko, mas malaki pang makukuha ko dyan, wala pa ako sa edad nung pinalit niya sa akin. Yun. Mas bata pa ako dun sa lalaki na yun. Pero mas grabe na yung binigay sa akin na buhos na blessing ni Lord na hindi pa yan yun. Merong isang bagay, hindi man kaparehas ng sa akin, merong isang bagay na mangyayari sa inyo at yun na yung magsiswitch at magpi-flip ng buhay na pinapangarap niyo. Diba? Ay, sarap naman. Buti naman at nakinig kayo. Kala ko makakatulog kayo eh. Medyo ichinismis ko lang ha. Ichinismis ko lang yung buhay ko. Kaya sarap maka-inspire ng tao. Sana may kapulutan kayo. Lahat ng mga sinabi ko ay hindi para ipagmayabang. Gusto ko lang i-flex yung ginawa ni Lord sa buhay ko. Kung ginawa niya sa akin, gagawin niya rin yun sa inyo. Yes. Diba? Yun lang. Maraming salamat po sa